Tila si Sal Panelo po ay pumapabor na sa atin. O, diretso. Pinabanatan nila si Ontiveros. I disagree with her in so many things. Pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi niya naman naprubahan na may assassin. Ano ba itong ginagawa niyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asa lang ng Vice Presidente? Tama yun. Dapat ganun ang mga tanong. Did you expect that to come? Tama nga naman. Di ba? Tama si Rizzy. Oh, diretso. From Senator Risa Ontiveros, at nung narinig niyo po yung tanong na yon, na marami ang pumupuna sa kanya ha, na sinasabing, that was too early, that was for her actually to decide as a senator judge upon her perusal of everything, when the time comes that she has to make a decision. Sa punto niyo po, katulad ng sinabi niyo, tama ang pagtayo niya at pagtanong ng tanong na yon. Yes, because I expect that to every senator with sensibilities, with common sense. Kung ikaw kasi judge, talagang dapat lahat ng tanong itanong mo na. Hindi pa pwedeng ilimita. Kasi precisely nga ang rules, yan, ginagamit lang yan para kunin mo katotohanan. Pero kung yung rules mo, ang sisira mismo sa paghanap mo ng katotohanan, palitan mo yan. In fact, I suggested to the Senate President when I was talking to him yesterday, mali yung rules ninyo, Mr. Senate President. You have to change that. O, sabi niya, sige, oo nga, tingin ko rin nga, gano'n. Mali. O, kaya, and I'm glad that the Senate President, nagsimula na siya magsalita. Kasi sabi ko sa kanya, Mr. Senate President, hindi pa pwedeng papabayaan mo yung presiding officer. You're the Senate President. Pag mali yan, kailangan punahin mo yan. Oo daw. Kaya nag-start na siya kahapon, di ba? Alam niyo mga kababayan, si Sal Panelo, nakakatulong na sa atin to Nakakatulong na sa atin, umaagree siya kay Risa Ontiveros. Di ba? Na, mali po kasi ang sagot ng depensa. Na pinatutungkulan nila na nagalit si Sara dahil kay Zulaika. At mga kababayan, ganito po, may explain ako sa inyo. Galit na galit sila kay Win Gatchalian. Mga kababayan, dahil nandun lang daw po nakaupo. Ano po ba yung nakakagalit? Si Win Gatchalian na nagtatrabaho as Senate President, katabi niya si Presiding Officer, o si Bato de la Rosa na putang ina po kung mamatay ng 30,000 na tao, hindi nagtatrabaho, sumusweldo. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Ano po ba ang nakakagalit, mga karayuma? Si Win Gatchalian na nagtatrabaho, ginagawa ang kanyang gampanin, o si Bato de la Rosa na lahat, pati betlog niya, tinatago na. Isang senador po, wala naman daw siyang kaso, wala naman daw siyang ginawa. Malinis naman daw siya, pero ayaw pumasok. Ano po ba ang nakakagago doon? Aray ko. Mga DDS, sino po ba ang mukhang gago? Si Win Gatchalian na nagtatrabaho o si Bato de la Rosa na nagtatago? Mga gago. Aray ko. Sige nga, sino po ba ang mas makapal at kailangan mahiya? Ha? Aray ko. Sino? Mahiya kayo, mga kupal. Dahil yung senador nyo, kinukonsinti nyo sa pagtatago. Yung pera natin, napupunta sa wala. Napakasarap ng buhay, gigising sa umaga, kakain sa sweldo, pusang ina nyo. Aray ko. Yon ang mas makapalang muka. Ngayon, dumako tayo sa gusto natin talakayin na 2/3. May 24 na senador, mga kababayan. Nakalagay kasi 2/3. Ito po ang madalas pinagdadebatehan. Mga kababayan,
para sa akin, ito po ay opinion ko. Isa pong nyolo na nakiki-YouTube lang kay Mike Cervera. Suspendido ang 2 channel at isang trabahador ngayon ni Mike Cervera. Aray ko. Ano, pag-usapan ba natin yung 2/3? Press 67. Ano, pag-usapan natin o wag na? Kayo po masusunod kasi ano lang po ako dito, empleyado lang po ako eh. Aray ko. Ano lang po ako, meron po lang ako ditong per appearance lang po. Hindi po sa akin to eh. Aray ko. Okay, talakayin natin. Salamat. Okay. Mga kababayan, para sa akin po, kaya nilagay yan ng Constitution na 2/3 kasi po in general. 2/3 in general. Bakit hindi po nilagay na 24? May isang bus. Aray ko. Okay? May isa pong bus. Nagmamaneho po si Senate President Win Gatchalian. 24 na senator ang nakasakay. The wheels on the bus go round, 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 round. The wheels on the bus go round, round, round. Tapos, yung bus po, dumaan sa Isabela. Eto, napakalinaw nito Yung bus po, dumaan sa Isabela Tulay. Bawal ang kotse doon. Bike lang ang pwede. Diba? Dumaan po sa Duterte na tulay. Hindi napansin ni Win Gatchalian eh. Putik, bike lang pala to. Bawal ang kotse. Bus dala nila. Napataan sila ngayon. Bumagsak! Aray ko. Bumagsak mo yung bus, mga karayuma! Pagbagsak po ng bus, sa kasamaang palad, naubos po yung Duterte Black. Aray ko. Ang nakasurvive lang po yung majority, yung 12. Sa kasamaang palad po for example lang to, nakasurvive lang po yung majority, yung 12. Ngayon, eto na, 12 na lang ang senador. Halimbawa po. Mga babayan, ang sabi, the 2/3. 2/3 ang kailangan. Yan, 2/3 po yan. In general po yan. Kung ano man ang physical appearance ng Senado, kukunin doon ang 2/3. Kung 18 yan, 2/3 ng 18 dapat yan. Kung 16 yan, 2/3 ng 16. Yun po yun. Kasi hindi po nakalagay sa konstitusyon kung maubos ang mga senador, mga kababayan, 24 pa rin. Mga kababayan, sagutin niyo ako. Kung nagkamatayan po ang senador, tinamaan sila ng meteorite, 12 lang ang nakaligtas, 2/3 pa rin ang 24? Hindi po, mga kababayan. Kaya sinabi yan, para sa opinion ko to. Kaya sinabi yan 2/3. Kasi nga, in general term, na kung ano man ang mangyari, mabawasan man ang senador, meron pa rin silang ira-round up na 2/3. Diba? Aray ko. Ganun po ang paggawa dyan sa konstitusyon in my own opinion. Kasi, in general terms po, ng 2/3, if ever, katulad niyan, may senador na namatay, may senador na naaksidente, hindi mo masasabi ang panahon, hindi natin hawak ang buhay. So, sinabi ang 2/3 in physical na nandun na mga senador. 2/3 ng mga nandun na senador na present sa plenaryo. 2/3 nun dapat ang kukunin. Hindi po sinabing the 24 senator should vote in the impeachment and the 2/3 of them
shall be considered to take not guilty or guilty. Hindi po ganun ang sabi. Ang sabi doon, 2/3 of vote ng mga senador. Ibig sabihin, in general, na kung may maaksidente man na senador, 2/3 pa rin ang kukunin in the present, in the physical, na nandun ng mga senador na present. Diba? Yun po ang dapat pagkaintindi ko dyan. 2/3 po na mga present at active na senador. Diba? Hindi yung 2/3 pa rin nakakulong, nagtatago. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Kung yung nagtatago po, isasama mo pa rin sa boto, wala po siya doon. And sa korte po, importante, nakikita mismo, nakikita mismo ng judge ang ebidensya, naririnig mismo ng judge ang argumento. Bakit mo isasama ang mga senador na nagtatago? Bakit mo isasama ang mga senador na PDL, persons deprived of liberty? Anong nabaybay ba nila ang kaso? Sasabihin mo lang, nanonood naman sila. Hindi po valid yun, mga kababayan. Huwag tayong pumayag sa ganon. Siguro po nanonood si Senator Bato. Pusang ina. Aray ko. Hindi po ganon. Ang nasa konstitusyon po bilang patas na paglilitis, nandoon ang judge sa anumang korte. Hindi mo pwede online ang judge. Aray ko. Kung sila Aimee nga, kung sila Pia Cayetano, nagre-reklamo na, Nagre-reklamo na po sila na hindi nila masundan. Nandun na sila, hindi nila masundan yung dokumento. Paano pa yung mga senador na nagtatago? Paano pa yung mga senador na nakakulong? Aray ko. Kaya po ako naniniwala, ang 2/3 po ay general term. Kung ano po ang sitwasyon at kasalukuyang form ng Senate, yun po ang kailangan pagbasihan. Kung sino po ang judge ng mga senador na nasa plenaryo, sila lang po ang dapat bumoto as 2/3. Napaka-basic po. Hindi po natin hayaang bumoto ang mga nakakulong. Hindi po natin hayaang bumoto ang mga nagtatago. Kung yung mga senador nga po na nandyan na, nahihilo na sa dokumento para mabasa nila, yung mga nakakulong isasama mo? Yung mga PDL isasama mo? No! No! Dahil wala sila sa plenaryo. Kung yung mga senador nga na nasa plenaryo, nahihilo na eh. Hindi nila masundan, ikaw pa nagtatago, bibigyan ka ng karapatan bumoto? Hindi po ganon. Ang 2/3 po ay ang kasalukuyang mga present na judge sa Senado. Yun po ang paglaban natin. Kasi, bakit mo is 24? Bakit 24? Wala sila doon. Hindi nila nasubaybayan. Hindi nila nahimay. Hindi nila nahawakan yung ebidensya. Hindi po nila na cross-examine yung witness. Wala silang kinalaman. Ang judge po ang numero unong importante sa korte. Sila ang dapat may direct knowledge sa nangyayari sa korte. Kung wala siya, masasabi mo bang hindi siya magiging bias? Masasabi mo ba siyang may direct knowledge? No. Diba? Wala kayong karapatan na bumoto sa 2/3. Yan po ang dahilan ko. Kasi, kaya ginawa yan ng konstitusyon na 2/3, in general term yan. Kung ano ang kasalukuyan sitwasyon ng Senado, doon natin kukuhanin ng 2/3. Yan po yan.
Kasi kung may ma-aksidente dyan, 12, 15 matira, 2/3 doon. Oh, kung may makulong dyan, may nagtatago dyan, 2/3 na lang natitira. Hindi po 2/3 pa rin ng 24. Kalokohan yun. Ibig mo sabihin, pag namatay ang dalawang senador, 24 pa rin ang kukunin. Aray ko. Oh, namatay na ang isang senador, 24 pa rin ang kukunin. Aray ko. Hindi. May kumbaga yung present situation ba yun, Addictus Rex? Tama ba yung word ko? Present, ano ba yun? Appearance? Present appearance ba, Addictus Rex? Magsalita ka, senador, campaign manager. Abogado to eh. Aray ko. Di ba? Present appearance, tama ba yung word ko? Kung ano ang present appearance o present na kalagayan ng senador ngayon, yan po ang dapat pagbasihan. Dahil sila po ang tumalima sa kanilang tungkulin. Sila po ang tumalima sa impeachment. Di ba? Oh, yung pumapasok lang dapat, tama, Joker. Dahil sila po ang nakakapaghimay. Sila po ang nakakapagbaybay. Sila po ang nakikipagdebate. Diba? Eh, kitang-kita nyo naman po. Hirap na hirap si Amy, G. Sila nga nandyan na nahihirapan pa eh. Tapos, i-consider mo yung nagtatago. I-consider mo yung nakakulong. Never! Personal appearance. Yan. Personal appearance. Thank you, Jim. Diba? Oh, ako po, yan ako naniniwala, ang 2/3 po ay kailangan masunod sa mga nandyan lang sa Senado na mga nasa personal appearance nila. Di ba?